Ang ating pong babasahin ay makikita po natin sa unang Pedro chapter 5 verse 6 to 10. 1 Peter 5 verse 6 to 10. Ayon po dito sa Tagalog version. Kaya nga, pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos at dadakilain niya kayo pagdating ng takdang panahon. Ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay sapagkat Siya ay nagmamalasakit sa inyo. Maging handa kayo at magbantay. Ang diablo, ang kaaway ninyo, ay parang leyong umuungal at aali-aligid na naghahanap ng malalapak. Verse 9, labanan ninyo siya at magpakatatag kayo sa inyong pananampalataya sa Diyos. Tulad ng alam ninyo, hindi lamang kayo ang nagtitiis ng mga kahirapan, kundi kayo din ang inyong mga kapatid sa buong daigdig. Verse 10, pagkatapos ninyo magtiis sa loob ng maikling panahon, ang Diyos na siyang pinanggagalingan ng lahat ng pagpapala, ang siyang magbibigay sa inyo ng kagalingan, katatagan at lakas ng loob, at isang pundasyong di matitinag. Siya ang tumawag sa inyo upang makibahagi kayo sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian kasama ni Kristo. Tayong lahat po ay manalangin. Dakila namin Diyos, salamat po sa panibagong araw na ito na ikaw ay aming sinasamba at sama-sama pinapapurihan at pinasasalamatan. Dalangin po namin ang iyong salita ay maging sentro ng gawain ito at magbigay po kami ng kahalagahan sa iyong mga salita. Dalangin po namin, Panginoon, na ito po ay aming maisabuhay at maibahagi po namin sa aming kapwa, lalo na po sa aming mga mahal sa buhay. Purihin nga, Panginoon, salamat po sa iyong gawain. Ito po aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Ang lahat may magsabi po ng Amen. Amen. Ang pag-uusapan po natin sa umagang ito ay may pamagat po na katagumpayan laban sa kasalanan. Sabihin nyo nga pong lahat, katagumpayan. Katagumpayan laban sa kasalanan. Amen. Pag sinabi pong katagumpayan, ano po yung pumapasok sa ating isipan? Pag sinabing ikaw ay isang mananagumpay, ibig sabihin ba nun, pagka ba sundalo, ay itong sundalong to, siya ay isang mananagumpay. Ibig sabihin ba nun, hindi siya dumanas ng mga sugat? Ibig sabihin ba nun, hindi siya dumanas na siya ay matalo sa labanan? Ang isang pong mananagumpay, ito po yung lumalaban. Sabihin nyo nga, lumalaban. Ibig sabihin, hindi ka sumasabay sa agos. Ang isa pong isda na tinatangay na lang ng agos ay yung isdang patay. Pero ang isda kapag buhay yan, kaya niyang lumaban sa agos ng tubig. Amen? Ano po ibig nating sabihin? Ang isang Kristiyano po na nagtatagumpay sa kanyang buhay pananampalataya ay yung ipinaglalaban ng kanyang pananampalataya sa Panginoon. Hindi ito nangangahulugan na hindi ka nasasaktan, hindi ka nasusugatan, hindi ka na nagkakasala. Totoo po, tayo po ay mga tao pa rin. Amen? Tayo po ay nagkakasala pa rin bilang tayo ay nasa laman. Na hindi po natin yan talagang may iwasan sa buhay na ito. Pero ano po ibig sabihin nung katagumpayan laban sa kasalanan? Yan po yung ating tatalakayin. Ang kasalanan po ay sumisira sa ating pakikipagrelasyon sa Diyos. Amen? Dahil sa kasalanan ay hindi pinapakinggan ng Diyos ang ating mga panalangin. Maaari pong ganun yung nangyayari. No? Kaya minsan tanong natin, Lord, bakit parang hindi dinidinig ng Diyos yung prayers ko? So, isa pong dahilan yan, base rin po sa salita ng Diyos, na kapag ang isang tao ay nagpapatuloy sa kanyang kasalanan, sabi ng Panginoon, I will turn my ears from them and I will not hear their prayers. Amen? Na kapag huwag nating asahan na ang Diyos ay papakinggan yung ating panalangin, tayo naman ay patuloy sa pagsuway. Amen?
Kasi tayo madalas bilang tao, magaling lang tayo sa puro hingi sa Panginoon. Amen? Magaling lang tayo dun sa tayo ay makikinabang sa Panginoon. Pero kapag kapakinabangan ng Diyos ang pag-uusapan, yung ikaw ay mapakinabangan ng Diyos sa kanyang kaharian, tinatalikuran natin ang Diyos. Amen? Ganun po yung madalas na nangyayari. Alam mo na namumuhay ka sa kasalanan, pero naniniwala ka, nakakampi ka pa rin ng Diyos. Anong sabi ng Panginoong Hesus sa mga Pariseyo? Kayo'y sa ama ninyong Diablo. Bakit nasabi ng Panginoong Hesus yun? Dahil itong mga Pariseyo po na ito, o mga religious people na naturingan, hindi po nila sinusunod ang utos ng Diyos na kanilang ipinapangaral. Mabigat na pananalita ang binitawan ng Panginoon. Subukan mo ikaw ang sabihan. Ikaw ay sa ama mong Diablo, mga lahi kayo ng ulupong. Kaya sa totoo lang ang Panginoong Hesus po, nung siya ay nangangaral, siya po ay offensive sa mga tao. Dahil ipinapangaral po niya ang katotohanan. Hindi ang Diyos ang kanilang ama dahil sa pamumuhay nila sa kasalanan. Kung minsan kailangan po nating makarinig ng masakit na salita para lang po tayong matauhan sa ating mga pinaggagawa. At alam niyo isang masakit, yung ikaw ay Kristiyano, mapagsabihan ka ng hindi mananampalataya. Di ba Kristiyano ka? Kristiyano ka pa naman. Diba, yan yung madalas na isumbat sa atin. Pero kung minsan, totoo naman po. Kung minsan may Kristiyano na masahol pa sa hindi mananampalataya. Bakit tayo nasasaktan? Dahil ang katotohanan po ay masakit. Kaya nga sabi po sa Bible, inihula na po yan. Sa mga huling panahon, hindi napapakinggan ng mga tao yung pangangaral na galing sa salita ng Diyos. Ang papakinggan na po nila, yung kung ano yung gusto lang nilang marinig. Yung kikilitik sa kanilang mga tenga. Ano yun? Yung pangangaral tungkol sa pagyaman. Huwag na natin pag-usapan yung mga kahirapan na yan, yung mga negative na yan. Focus na lang tayo sa positive. Meron din pong masamang kahihinatnan kapag tayo ay puro positibo lang yung ating titignan sa buhay. Sabi nga, yung mga ibang tao po ngayon, puro pagyaman na lang ang iniisip. Wala na silang pakialam sa iba pang wala silang pakialam dun sa ibang bagay sa buhay nila. So we take sin lightly in our life. Kaya madalas po, ipinagwawalang bahala lang natin ito. At ayaw po natin itong napag-uusapan. Tama po. So balit paano ba natin, o paano ba ang pagtingin ng Diyos sa ating mga kasalanan? Gawin nating halimbawa si Haring Solomon sa 1 Kings 11 verse 6. So Solomon did evil in the eyes of the Lord. He did not follow the Lord completely as David his father had done. Seryoso po ang Diyos pagdating sa kasalanan. Tinitake for granted lang po natin, pero nasasaktan ng Diyos sa tuwing tayo po ay nagkakasala. Paano magtagumpay laban sa kasalanan? Number 1, magpasakop ka sa Diyos. Sabihin nyo nga, magpasakop ka sa Diyos. Parang humihina na po ang ating boses. Sabihin po natin ng malakas, magpasakop ka sa Diyos. Gaya nga ng sabi ko po kanina, kapag ang pag-uusapan ay tungkol sa ating mga kasalanan, Pastor, pas ako dyan. Pastor, saan na natin pag-usapan yan? Doon muna tayo sa yung ako ay yayaman.
Ngayong ako ay magkakaroon ng magandang buhay. Yan po ang promise ngayon ng maraming preachers. Good life, good health, prosperity. Kasi yan po yung kumikiliti sa tenga ng mga tao. Okay lang yan, tuloy mo lang yung buhay mo. Mahal ka pa rin ng Diyos. Yan po yung isang malaking kasinungalingan ng kaaway. Dahil ang totoong umiibig sa Diyos, ang sabi sa Bible, ay sumusunod sa aking mga utos. Kung totoong mahal mo ang Diyos, susundin mo yung kanyang mga utos. At ang minamahal po ng Diyos ay yung nagmamahal din sa Kanya. Kung nais mo na mapagtagumpayan ng kasalanan, kailangan mo magpasakop sa kaharian ng Panginoon. Sabi dun sa verse 6, kaya nga pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos at dadakilain niya kayo pagdating ng takdang panahon. Ang ibig sabihin, kailangan mong kilalanin na siya ay Diyos at Hari ng buhay mo. Siya ang dapat nasusunod sa buhay mo at hindi ikaw. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ikaw ang masusunod. Si Lord dapat. Amen? Kasi madalas tayo yung nasusunod sa buhay po natin, hindi na ang Panginoon. Kaya hindi siya totoong Panginoon sa buhay natin. Ang totoong Panginoon mo ay ikaw, yung sarili mo. Tama po. Kaya tayo nagiging alipin ng kasalanan ay dahil hindi ang Diyos ang ating Panginoon. Meron lang pong dalawa na pagpipilian. Walang in-between. Hindi pwedeng minsan Kristiyano, minsan sa demonyo. Diba? Minsan Christian, minsan hindi Christian. Kung umasta. Na hindi po pwedeng in-between lang ako pastor eh. Ano ka, nandun ka lang sa wala ka sa langit, wala ka sa impyerno, nandun ka lang sa pagitan. Wala pong pagitan, mga kapatid. Dalawa lang po pagpipilian natin. It's either you're on the side of God or you are on the side of evil. And if you are continuing in your sin, in your life that you so much cherish, no? You are so delighted in that sin. Ang sabi sa Bible, delight yourself unto the Lord. Diba? Pero ikaw, baliktad. You delight yourself unto sin. Kaya hindi mo masasabi na ikaw ay sa Diyos kapag ikaw po ay nasa kasalanan. Nasa panig ka po ng kadiliman. Yun lang po yung mabigat na katotohanan. Kailangan nating tanggapin sa ating sarili. Kung wala ka sa panig ng Diyos, nasa panig ka ng kaaway. Amen? Ang Panginoon po natin ay ang kasalanan dahil ito ang mas sinusunod natin sa ating buhay. Maaari mo sabihin, Pastor, hindi ko kasi mapigilan na magkasala. Kaya nangyayari yan dahil hinayaan mo na magkaroon ng pagkapit sa iyo ang kaaway o tinatawag po na stronghold. Sabi niyo, stronghold. Pag sinabing stronghold, matindi po yung kapit. Amen? Meron ng stronghold sa iyo ang kaaway. Kumbaga ikaw ay hawak-hawak ng kaaway sa liig. Kaya hindi mo na kayang tumanggi. Napapasunod ka na ng kaaway sa kanyang kagustuhan. Ibig sabihin, kapit-kapit ka na ng kasalanan, nakatali ka na. Kaya kahit saan ka mapunta, alipin ka pa rin ng kasalanan. Kahit, tingnan niyo po, ang dami na pong kaso, no? Ang dami na pong pangyayari. Dinala na sa rehabilitation. Dinala na po kung saan-saan. Pero bumabalik pa rin sa dating gawi. Bakit? Kasi hindi siya tunay na napalaya sa kasalanan. Alipin pa rin ng kasalanan. Ang tunay na makakapagpalaya lang po sa atin sa kasalanan ay walang iba kundi ang Diyos. Amen?
Wala naman pong nagsimula sa pagiging sugapa kaagad sa mga bisyo o sa kasalanan. Nagsisimula po yan sa paunti-unti. Hinayaan mo makapasok sa buhay mo ang kasalanan hanggang sa hindi mo na po ito kayang kontrolin. Sabi mo sa umpisa, konti-konti lang naman, tikim-tikim lang naman. Sa umpisa, pasundot-sundot lang naman. Di ba? Hindi, kaya ko pang kontrolin to. Magugulat ka na lang isang araw, ikaw na yung kinokontrol ng kasalanan. Ikaw na yung napapasunod ng kasalanan. Kasi nauto ka na ng kaaway. Sa paglalagay sa isip mo, konti lang naman. Titikim lang naman ako. Kapatid, huwag mong hayaan na makapasok sa iyong kaaway. Do not give an opportunity to the enemy. Huwag na huwag mong bibigyan ng pagkakataon ng kaaway sa buhay mo na makapasok. Kasi anong sabi doon sa binasa natin? Para yung leon na umaatungan, umaaligid at naghahanap ng malalapa. Ang leon, pagka po yan ay wala sa captivity, yung talagang leon na nasa wild, yun dun siya lumaki. Walang ibang gagawin yan. Kapag may nakita yan na pwedeng kainin, walang ibang gagawin yan kundi yun ay lapain. Anong kala nyo doon? Makikipaglaro siya? Anong kala mo? Makikipaglaro lang sa si Satanas? Hindi naman siguro ako sasaktan nito. Kapatid, niloloko ka lang yan. Yan po yung taktika ng kaaway, ang lokohin ang tao. Ang papaniwalain sa kanyang mga kasinungalingan. Why? Because he is the father of all lies. When he speaks lies, he is speaking his nature. Natural sa kanya yung nagsisinungaling. Natural lang sa kanya yung lolokohin ka. Saan kayo nakakita ng advertisement, ng alak, ng sigarilyo, na ang pinakita yung may cancer? Ang pinakita yung pangit na side. Lagi po ang endorsers niyan, yung mga gwapo, magaganda. Diba? Maganda yung pangangatawan, macho, sexy. Pero kailan nila pinakita yung totoo na magiging resulta sa'yo ng mga bisyo na yun? Wala. Kasi niloloko lang tayo ng kaaway. Yun po yung kanyang unang taktika. Nais ko pong bigyan ng linaw na hindi po ang Diyos ang tumutukso sa atin. Sapagkat ang pagtukso ay hindi po nanggagaling sa Diyos. Yan po ay galing sa kaaway. Ano ang kaibahan ng tukso sa pagsubok? Ang layunin po ng tukso ay pabagsakin ka. Ang layunin naman ng pagsubok ay itama ka. Sapagkat ang Diyos nagbibigay po siya ng pagsubok. May karapatan siya na subukin ang kanyang mga nilikha. Pero ang kaaway po iba. Ang sa kanya, ang binibigay niya sa iyo, tukso. Anong purpose nun? Para pabagsakin ka. Para meron siyang maipula sa iyo. Amen? Kasi Satan is the accuser. Siya yung taga-akusa natin. Naalala niyo yung kwento ni Job? Diba? Kaya ka lang naman pinupuri niyan kasi pinagpapala mo, subukin mong tanggalin lahat ng kayamanan niya. Ewan ko lang kung pupurihin ka pa rin niya. Diba? That is an accuse. Inaakusahan ng Satanas itong tao na si Job. Na kaya lang naman siya nagpupuri sa Diyos kasi siya ay pinagpapala. Ganyan po ang ginagawa ni Satanas sa atin. At ganyan pa rin po ang gawain niya hanggang sa ngayon. Sabi sa Santiago 1:13-14, huwag sabihin naman na tinutukso siya ng Diyos kapag siya'y dumaranas ng pagsubok, sapagkat ang Diyos ay hindi maaaring matukso at hindi rin naman niya tinutukso ang kahit na sino. Natutukso ang tao kapag siya'y naaakit at nagpapatangay sa kanyang sariling pagnanasa.
Kaya ka pala tinutokso dahil din sa'yo. Tandaan po natin, ang kaaway hindi niya kayang basahin ang laman ng ating puso at isipan. Pero kaya niyang basahin kung ano yung ginagawa mo. Tumitingin ka niyan. Anong gagawin sa inyo, Satanas? No? Lalo kang tutoksohin. Lalo kanyang lalatagan ng mga bagay na ninanais mo sa buhay. Yung pala ang kahinaan mo. Diba? Doon kanya lalong pupuntiryahin. Kaya nga po, mahalaga na alamin po natin kung paano mapagtagumpayan ang kasalanan sa buhay natin. Ano po yung unang dapat gawin? Sabi dun sa number 1, magpasakop tayo sa Diyos. Ibig sabihin, ano po ibig sabihin ng pagpapasakop? Isuko mo na ang buhay mo sa Panginoon. Sabi nga ng Panginoong Jesus, ang katawan nyo ay hindi na sa inyo. Yan ay sa Diyos na. Bakit? Kasi binili niya tayo ng ating banal na dugo. Amen? Lagi mong itatak sa isip mo, hindi na akin tong katawan na to. Sa Diyos na to. Wala kang karapatan dito, Satanas. Yun po ang tamang pag-rebuke sa kaaway. I-rebuke mo rin yung sarili mo. Kasi iniisip mo yung katawan mo, akin naman to eh. Katawan ko to, ako masusunod dito. Bakit talamak ang abortion? Kasi iniisip ng tao, katawan ko to, ako masusunod. Ang babae po, kaya niyang mabuhay ng walang bata sa kanyang sinapupunan. Ano ibig sabihin? Pwede kang mabuhay ng walang bata doon sa tiyan mo. Ibig sabihin, hindi mo katawan yun. May sarili niyang buhay yun. Kaya hindi mo pwedeng sabihin, katawan ko to. Hindi mo katawan yan nasa tiyan mo na ipapalaglag mo. Kaya wala kang karapatan na desisyonan yan. Natapusin yung buhay niyan. Amen? Kaya mali po yung katwiran na katawan ko naman to, ako yung masusunod dito. Ang katawan po natin, yan ay hiram lang natin sa Diyos. Amen? At balang araw, ipagsusulit po natin. Ano mang bagay na hiram natin kung kanino? Darating yung time, ibabalik mo rin yan. At tatanungin ka, kamusta na yung pinahiram ko sa'yo? Inalagaan mo ba? Iningatan mo ba? O pinagamit mo sa kaaway? Amen? Tandaan natin, magsusulit tayong lahat sa Panginoon. Balang araw, isasolid din natin yung buhay natin sa Kanya. Kaya tayo po ay humanda. Tayo din ang may kagagawan, kaya tayo nakagagawa ng labag sa Diyos. Ang tukso ay hindi po kasalanan. Subalit ang magpadala sa tukso, yun po ang kasalanan. Kasi yung tukso po, natural na dumadating sa tao na ikaw ay matukso. Yung ikaw ay magpatangay sa tukso, sinunod mo yung tukso sa'yo. May nilapag na pera sa harapan mo na hindi naman sa'yo, kinuha mo. Diba? Anong katwiran? Mayaman naman yung boss. Hindi maghihirap yan. Diba? Kahit nakawan ko ng 10,000 yan. No, isang halimbawa po yan ng maling konsensya. Kaya sabi ng misis ko, meron daw silang topic eh. Ang dami palang klase ng konsensya. No? Gulat siya. Oo, totoo nga, marami pong klase ng konsensya. Ang konsensya po, bagamat yan po ay madalas pumapanig sa kabutihan, pero hindi po laging tama ang konsensya ng tao. Minsan may maling konsensya. At meron pong, ang pinakamalala po, yung wala ng konsensya. No? Kinalyo na. Wala na siya nararamdaman. Hindi na po niya alam kasi ang konsensya po, pagkaalam ng tama at mali. You know how to distinguish good from evil. It is our natural instinct. Amen? Alam mo, kaya mo, ay, parang may mali, di ba? Parang mali yung ganyan, di ba?
Parang ito yung tama. Kaya puro parang, di ba? Kasi hindi ka sigurado. Di ba? Ang ultimate po, ang pinaka matibay na basihan ng tama at mali, wala pong iba kundi salita ng Diyos. Kaya pag yung konsensya mo, no, na-relate mo sa salita ng Diyos, no? Yun po yung mas matibay na basihan. Okay? So meron pong mga tao na hindi na nila alam kung ano yung tama at mali. No? Nasabi dito, kaya nga pasakop kayo sa Diyos, labanan ninyo ang dyablo at lalayuan ninyo kayo. Paano tayo nagpapasakop sa Diyos? Kapag tayo nagpapasakop sa Kanyang salita. Doon mo masasabi na ikaw ay nasasakupan ng Panginoon. Kapag ikaw ay sumusunod sa Kanyang mga utos. Paano natin nasasabi na tayo ay nagpapasakop sa gobyerno? Kapag tayo sumusunod sa batas. Hindi pwedeng sabihin, 10 taon na ako sumusunod sa batas eh. Ngayon lang naman ako sasablan. Pwede mo ba ikatwiran yan? 10 taon na ako nagdadrive ika eh. Wala naman ako nilabag na batas eh. Ngayon lang naman ako magbibiting na red light eh. Okay lang naman siguro yun. Maling konsensya. Diba? Dinidistort mo yung konsensya mo, kapatid. Kapag hindi ka na nakikinig sa iyong konsensya, hindi ka na nakikinig sa salita ng Diyos, doon po tayo nagiging kalyo. Nagiging manhid na po tayo. Kaya magtataka ka na lang sa buhay mo. Bakit ganun? Ba't puro mali na lang yung nagagawa ko? Kasi hindi mo na pinapakinggan kung ano yung tama. Bakit naging natural na lang sa'yo yung pagsisinungaling? Kasi ginastify mo na, okay lang naman magsinungaling. Ang tawag doon, white lies. White lies lang naman, pastor eh. Kapatid, pag yan ay nakaugalian mo na yung pagsisinungaling, hindi mo na alam, hindi mo na namamalaya, nagsisinungaling ka pala. Totoo yan, ibang tao na magsasabi sa'yo. Ibang tao na makakaalam na ikaw ay nagsisinungaling. Pero ikaw sa sarili mo, dahil ikaw ay sanay ka na sa kasinungalingan, kahit ikaw mismo hindi mo na alam. Kaya mag-ingat po tayo mga kapatid. Kung nais mo na layuan ka ng kaaway, ang una mong dapat gawin ay magpasakop sa Diyos. Manalangin ka at magkaroon ka ng pagkakilala sa Diyos. Basahin mo ang Kanyang salita. Amen? Pangalawa, magtiwala ka sa Diyos. Sabihin mo nga, magtiwala ka sa Diyos. Tiwala sa Diyos. Sabi doon sa verse 7, ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay sapagkat Siya ay nagmamalasakit sa inyo. Ano po ang kahalagahan ng pagtitiwala sa Diyos? Sa buhay natin, maraming alalahanin. Lord, mapuputulan na kami ng kuryente. Ngayon lang naman ako gagawa ng ganito na hindi tama. No? Kukuha lang ako sa kahan ng boss ko. Pambayad lang naman sa kuryente. Diba? Doon po nagkakasala ang tao. Pag siya ay natangay ng kanyang mga alalahanin sa buhay. Ano pa yung mga alalahanin po natin sa buhay? Na yun yung mas sinusunod natin. Anong sabi ng Panginoon? So, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Ano po ibig sabihin doon ng Panginoon? Di naman niya sinabi, huwag na kayong magplano para sa inyong bukas. Anong sinasabi doon? Huwag tayong masyadong magpakatangay sa ating pag-aalala sa buhay. Amen? Huwag mong pakaalalahanin yung bukas. Sapagkat itong mga ibon na hindi nagtatanim pero pinapakain ng Panginoon, ikaw pa kaya anak ng Diyos? Hindi ka kaya pagkakalooban ng Panginoon ang iyong pangangailangan. Sabalit ang tao, kapag po siya ay tangay-tangay ng kanyang mga alalahanin, doon na po pumapasok ang kaaway. Doon ka na niya tutuksuhin.
makikita mo, uy, ito, madaling kitaan. Sasayaw ka lang. Di ba? Ang laki ng kita. Alam niyo, kahit sa biro, di ba? Pinagtatawanan natin. Pero isipin niyo, yung taong talaga nangangailangan. Meron ako nakita na panood. Siguro napanood niyo rin po ito, no? Meron pong nagbenta ng kanyang kidney. Pinambili lang ng iPhone. Kapalit iPhone. At meron nagbenta ng kidney, pinangakuhan siya ng 200,000. Actually, 400,000 po yun. 200,000 dun sa agent. 200,000 na pangako sa kanya, napunta lang sa kanya 2,000. Wala na yung kanyang kidney. Ang naging kapalit, 2,000. Bakit? Nahikayat eh. Lord, pambili na ng iPhone to eh. Lord, pwede rin mabigat talaga yung dahilan, di ba? Pero dahil sa alalahanin po, doon tayo nalilinlang ng kaaway. Ang isang sanhi ng pagkakasala ay ang kawalan ng pagtitiwala sa Diyos. Kapag doon tayo nagtiwala sa kaparaanan natin, nawawalan tayo ng pagtitiwala sa kaparaanan ng Panginoon. Baka naman hindi mo talaga kailangan yan, kapatid. Ikaw lang yung nag-aalala na kailangan mo yan. Pero totoo, hindi mo naman talaga kailangan pa yan. Aanin mo yan. Di ba? Baka naman dala lang yan ng inggit. Bakit siya meron, ako wala? Bakit yung mga kabatch ko, puro lahat sila mayayaman na? Di ba? Ngayon, nauuso po yung mga babae. Sabi nila, hindi na ako hahanap ng magandang trabaho. Hanap na lang ako ng afang. Di ba? Magpapakyut na lang ako. Di ba? Baka makatisod ng isang mayamang Amerikano, malapit na mamatay. Di ba? Sa akin, ipapamana lahat ng kayamanan niya. Kapatid, kapahamakan ang dulo. There is a way that seemed right to a man, but in the end is destruction. Kala mo yun na yung tama, pero yung pala ay kapahamakan. Pastor, kasalanan po ba ang pagkakaroon ng mga alalahanin? Hindi po. Subalit, ano yung nagiging response mo sa pagkakaroon mo ng alalahanin? Lahat tayo may alalahanin. Pero how do you respond sa mga alalahanin na yan? Sina Pablo, nung sila po ay nakulong ni Silas, no? Pareha sila nakulong. Ano naging response nila dun sa kanilang sitwasyon? Di ba, maalala natin sa salita ng Panginoon. Sila ay nagpuri sa Diyos, kumanta ng mga kanta ng papuri sa Panginoon, nanalangin. Yun yung kanilang naging response. Sa halip na sila ay magmukmok, Lord, bakit nag-serve naman ako sa'yo? Bakit nakulong pa ako? Di ba? Lord, nag-serve naman ako sa'yo. Bakit ganito yung sitwasyon ko? So, sa halip na ganun yung kanilang maging response. Nasa kanila na po yung dahilan para magreklamo sa Diyos. Pero sa halip sila ay nagpuri, nagpasalamat sa Panginoon. At ano naging response sa kanila ng Diyos? Milagro. Sila po ay nakawala, no? Nakalaya dun sa kanilang pagkakakulong. In a miraculous way. Merong anghel na pinadala sa kanilang Panginoon upang sila ay palayain. Kapatid, how do you respond sa mga alalahanin? Doon po tayo nagkakasala. Amen? Hindi po natin may iwasan na dumanas ng mga alalahanin. Pero ang tanong, paano tayo nagre-respond? Ikaw ba ay lubos na nagtitiwala sa Diyos sa kabila ng mga alalahanin? O ikaw ay pasuko na at gusto mo na lang takasan yung mga alalahanin? Lord, escape na lang ako. Di ba? Alam niyo yung mga nagda-drugs, yun ang reason nila bakit sila nagda-drugs. Because getting into drugs is their escape from their problem. Kasi ang tao gusto yung mabilisan. Parang boom, wala na lang yung problema. Nandun na siya sa alapaang. Diba? Ang tanong, nasolusyonan ba yung kanyang alalahanin? Yung kanyang mga problema? Hindi. Tinakasan lang po. Hindi siya naging solution.
Ikaw ba ay lubos na nagtitiwala sa Diyos, kapatid? Ano pa ang karaniwan na nagiging tugon ng tao sa kanyang mga alalahanin? Tayo ay nagre-rebelde sa Diyos. Hindi na ako mag-church. Ayoko na. Simula maging Christian ako, ang dami kong naging problema. Ayoko na. Babalik na lang ako sa dati. Parang yung mga Israelita. Nang sila iniligtas ng Diyos mula sa Ehipto. Ang dami nilang reklamo. Tumalikod sila sa Panginoon. Sinamba nila yung golden calf. No? Yung guya na ginintuan. Mas pinili pa nilang sambahin yung ginto kaysa sa Diyos na nagligtas sa kanila. Why? Because of rebellion. The spirit of rebellion among people and even among the church. Hindi ko masabi na sila ay Kristiyano. Kasi kapag tumalikod ka sa Panginoon in the first place, ang tanong, Christian ka ba talaga? Naging Kristiyano ka ba talaga sa buhay mo? Ang pagre-rebelde po sa Panginoon, kailanman ay hindi po kayang gawin ng isang tao na tunay na kumilala sa Panginoon. Ano ang turo ng Panginoong Hesus patungkol sa mga alalahanin? Mateo 6:25. Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin at sa inyong iinumin upang kayo'y mabuhay o kayo'y tungkol sa susutin ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit? Ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay. The famous verse, Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these other things shall be given to you as well. Amen? Unahin mo yung kaharian ng Panginoon. Kapatid, ibibigay din sa iyo. Mag-antay ka lang. Huwag ka lang mainip. Mahirap po yung instant parate. Sabi natin, swerte naman itong si Carlos Yulo. Ang daming milyon. Di ba? Kapatid, hindi swerte yung pinaghirapan niya yun. Sige nga, ikaw nga pumunta dun sa Olympics basta-basta. Di ba? Na wala kang training. Kasi nakita na lang natin yung kanyang result. Na meron siyang 2 gold. Hindi natin nakita yung kanyang pagod. Bago niya nakamit yun. Kaya hindi yun swerte. Pinaghirapan niya yun. Ganyan natin tignan yung mga mayayaman ng tao. Swerte naman ito. Di ba? Mayaman, walang problema. Kala mo lang yan, kapatid. Mas maraming problema ang mayayaman. Amen? Huwag mo munang nasain yung mga kayamanan na yan. Kasi nasabi rito, nasain mo muna na ikaw ay pagharian ng Diyos. Parang karugtong din nung kanina, magpasakop kayo sa Diyos. Magtiwala ka sa Diyos, kapatid. Ibibigay niya sa iyo ang lahat ng iyong pangangailangan. He will add to you all these other things. Sabi ng Panginoon. Other things na lang yan eh. Ba't doon ka nagpo-focus? Saan ka dapat mag-focus, sabi ng Lord? Sa kingdom of God. Yung pagharian ka ng Panginoon. Pastor, ano ibig sabihin nun? Masyado kasi tayong literal, tayong mga tao, hinahanap natin yung literal na kaharian, may literal na hari, no? May mga sundalo. Kapatid, sabi nga natin kanina, ang paghahari ng Diyos ay spiritual. Inakala din ng mga apostol, ng mga disciples, no? Akala nila yung kingdom na tinutukoy ng Panginoong Jesus, siya ay literal na magiging hari ng mga Hudyo. Pero hindi po. Ang totoong pinag-aharian ng Diyos, yung sumusunod sa kanyang mga utos.
Naroon ang paghahari ng Diyos sa mga taong sumusunod sa Kanya. Amen? Ano ang dapat gawin kung ikaw ay may alalahanin? Mga taga-Filipos 4 verse 6, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Amen? Sabi ng Lord, huwag kang mabalisa. Do not be anxious about anything, but in everything, with prayer, with thanksgiving. Now, ask your request to God with prayer and thanksgiving. Maraming tao ang nahuhulog sa bitag ng kasalanan dahil sa labis na pag-aalala. May mga tao na napipilitang kumapit sa patalim. Ngayon po, iba na. Ang taong nagigipit, sa bading kumakapit. Iba na. Nabaga na po. Bibigyan ka ng NMAX niyan. Ha? Gipit eh. Ganon dinidistort ng kaaway. Pag ikaw ay merong anxiety, inggit ka sa mga katropa mo, yung mga tropa mo, naka-Aerox, naka-NMAX, nandyan na si isang mo lang dyan, sama mo lang dyan. Pagkakapera ka na. Why? Because you have been enslaved by your anxieties in life. Doon po tayo nahuhulog sa bitag ng kaaway. Alam ng Diyos ang ating mga pangangailangan. At meron po siyang katugunan para sa ating mga pangangailangan sa mabuting paraan. Amen? Laging meron pong mabuting paraan. Kaya lang ayaw natin kasi alam natin kapag kaparaanan ng Diyos, matagal. Sabi nga, gusto natin mabilisan. Magtiwala ka sa Panginoon, kapatid. Sundin natin yung kaparaanan ng Diyos. Bagamat yan ay mahirap, matagal, pero yun yung tama, hindi ka mapapahamak. Aanin mo. Nagkaroon ka nga ng bagay na yan, kapalit naman, nakulong ka, napatay ka. Diba? Ginawa kang courier, pusher. O mabilis kang kumita, kaya lang, mabilis ka rin mapapahamak. Mga taga-Filipos 4 verse 7, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao, ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipisa kay Kristo. Amen? Pangatlo po na kailangan natin gawin upang makapagtagumpay sa kasalanan. Magpakatatag ka sa iyong pananampalataya. Sabihin mo sa iyong katabi, magpakatatag ka. Tatagan mo ang pananampalataya mo, kapatid. Lalo na tayo po ay nasa huling panahon na. Patatagan na talaga ng loob to. Amen? Patatagan na ng pananampalataya to. Kahit nakikita mo, nauubos na ata yung mga kasama ko sa church siya. Parang lahat sila nag-backslide na, ako na lang yung hindi. Kapatid, magpakatatag ka. Kung gusto mo maging matatag ka sa Panginoon, sumama ka doon sa alam mo, may matatag na pananampalataya. Magpaturo ka. Sabi din sa verse 9, labanan ninyo siya at magpakatatag kayo sa inyong pananampalataya sa Diyos. Tulad ng alam ninyo, hindi lamang kayo nagtitiis ng mga kahirapan, kundi gayon din ang inyong mga kapatid sa buong daigdig. Kaya ka nanampot ng dulo-paypay kasi inisip mo, ako lang ata yung may ganitong klase ng problema sa buong mundo, napakabigat. Sabi ng Lord, hindi lang ikaw ang dumadanas niya. Marami kang kapatid na nagtitiis sa buong daigdig, alang-alang sa kanilang pananampalataya. Amen? Kasi sa totoo lang po, hindi po madali ang manindigan sa pananampalataya sa Panginoon. Lalo na tayo napapalibutan po ng lahat ng klase ng tukso sa ating paligid. Sabi nga, buti pa yung nasa bundok. Di ba? Kunti lang nakikita nila, buti pa yung nasa farm. Di ba?
Kaunti lang yung nakikita mo eh. Wala ka ibang gagawin doon, kundi magtrabaho. Diba? Pero pag nandito ka, nasa lungsod ka, di ba? Lahat na ng tukso narito. Di ba? Sabi hindi magpapakita ang diablo ng pangit na anyo sa'yo, lagi magpapakita ng maganda. Kaaya-aya, kaakit-akit. Anong kailangan mong gawin? Magpakatatag ka. Eh, pastor, palay na yung lumalapit sa manok. Ang hirap labanan. Gawin mo yung ginawa ni Joseph. Tinakbuhan niya ang asawa ni Potiphar. Ang tukso po, mahirap labanan. Pero pwede mong takbuhan. Layuan mo. Ang ating pananampalataya, ang pinakamabisang sandata natin laban sa atake ng kaaway. Kung anong pinupuno mo sa iyong sarili, yun din yung nag-uumapaw sa iyo. Kapag pinuno mo ang sarili mo ng mga pagnanasa na makalaman, yan po yung lalabas at lalabas sa iyo. Makikita at makikita yan. Hindi mo po yan maitatago. Hindi mo yan kayang itago. Kaya kung pinupuno mo yung sarili ng mga bagay na makalaman, mga bagay na makalaman din ang magagawa mo sa buhay mo. Subalit kung pinupuno mo yung sarili ng mga bagay na espiritual, lalakas din ang iyong buhay espiritual. Subukan mo manood ng K-drama maghapon. Pagtapos mo manood, basta nag-marathon po ako ng K-drama, tinapos ko po yung isang buong season sa isang upuan. Tingnan mo, pansinin mo yung sarili mo. Nai-influensyan ka ng pinapanood. Gusto mo nang kainin yung kanilang kinakain. Gusto mo nang isuot yung kanilang mga sinusuot. Magugulat ka, kapatid, ang init ha, ba't naka-turtleneck ka? Ang init ng panahon, bakit ganyan yung suot mo eh? Kasi, ako K-pop. K-popangit. Sabi ni Pastor Ariel. No? Kasi ko yung opa. Opa. Diba? Opa kasi pastor eh. Ito yung uso ngayon eh. Kasi malakas po ang impluensya, lalo na po ng ating mga nakikita sa ating paligid yan, yung social media. Kahit hindi naman po bumabagay sa atin, pinipilit po natin kasi yun yung nakikita natin. Amen? Kasi pinuno mo ang sarili mo ng tungkol sa mga bagay na yan. Ganyan po kalakas ang impluensya sa atin ng mga kasalanan. Kaya yan din ang ginagamit ng kaaway upang linlangin po ang maraming tao. Kapatid, tatagan natin ang ating pananampalataya sa Panginoon. Yun lang po yung paraan para malabanan natin ang kasalanan. Sa paanong paraan po natin napapatatag ang ating pananampalataya sa Lord? Saan ba nanggagaling ang faith or pananampalataya? Sabi sa mga taga-Roma 10:17, kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Kung gusto mong tumatag ang pananampalataya mo, kailangan mong makinig ng pangangaral tungkol kay Kristo. Hindi tungkol kay Kristo. Wala na ata, hindi na kilala si Kristo. No? Christopher. Kung gusto mong tumatag ang pananampalataya mo, damihan mo ito. Amen? Pag gusto mong tumibay ang semento, lalamangan mo yung semento. Hindi pwedeng lamang ang buhangin. Madali po yung maduduro. Ibig sabihin po, kung ano yung gusto mong maging matatag sa buhay mo, yun yung damihan mo. Amen? Damihan mo pa yung salita ng Panginoon na inilalagay mo sa iyong sarili. Mas dalasan mo pa yung pakikinig ng salita ng Panginoon. Maraming tao matatag sa kanilang sa mga celebrity. Matatag yung kanilang pagiging fanatic na mga celebrity.
Bakit? Kasi pinupuno nila yung sarili nila ng puro tungkol sa celebrity na yun. Kaya ako, ikaw makanora ako eh. Kahit wala naman siyang nanal dito, nagpalagay ng nanal. Konti na lang yung makaka-relate. Di ba? Sa mga tuwid, kung nais mong mapalakas ang iyong pananampalataya, kailangan mong punuin ang sarili mo ng salita ng Diyos. Para pag ikaw ay dumanas ng pagsubok, ito yung lalabas sa'yo. Kapag ang isa pong baso ay pinuno mo ng tubig, kapag yan ay nasanggi, tubig po yung aapaw. Tubig ang lalabas. Pero kapag yung baso, pinuno mo ng ibang liquid, no? Yun din yung lalabas doon kapag nasanggi yun. Ibig sabihin, kung ano yung pinupuno mo sa sarili mo, yun din yung lalabas sa'yo. Kaya pag yung tao puno ng galit, masanggi mo lang ng konti yan. Sasabog yan, di ba? Kasi naman ikaw di ba? Nagtitimpi lang di ba? Ang dami na palang pagtitimpi na ipon. Kaya nung masanggi, sumabog. Pero pag ito po yung pinuno mo sa sarili mo, pag dumanas ka ng pagsubok, nasanggi ka, kaya mong makapagpasalamat sa Panginoon. Kaya mong makapagpuri sa Panginoon kasi ang nilagay mo sa sarili mo, puro pagpapasalamat sa Panginoon. Upang malabanan mo ang kasalanan sa buhay mo, kailangan mo mapalakas ang iyong pananampalataya sa pamamagitan ng pagbabasa ng salita ng Diyos. Diyan mo malalaman ang tama at mali sa pamantayan ng Diyos. Josue 1 verse 8. Huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat ng kautusan, pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa gayon, magiging masagana ka at magtatagumpay ang iyong pamumuhay. Huwag natin kaliligtaan yung first part kasi gusto lang natin yung second part. Then you will be prosperous and successful. Yun yung gustong-gusto natin. How about yung first part? Ano yung condition ng Panginoon sa kanyang promise? Dili-dilihin mo, huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat ng kautusan. At doon lang matutupad yung pangako ng Diyos kapag ginawa mo ito, kapatid. Huwag ka mag-focus lang doon sa promise, mag-focus ka doon sa command na binigay ng Diyos. Minsan nga kahit hindi mo alam yung promise kapag sinunod mo yung command, natural na mangyayari sa iyo yung mga pangako ng Diyos. Ang pagiging matagumpay ay hindi lamang sa mga material na bagay. Kailangan din nating maging matagumpay laban sa kasalanan. Kailangan nating iwaksi bawat kasalanan na naghahari sa ating buhay. Sabi ko, hindi pwedeng sumusunod ka sa iba at may nilalabag ka naman na isa. Sabi ng Bible, nilabag mo na rin lahat. Lord, okay naman ako sa lahat Maliban lang dito, Lord, huwag mong gagalawin to. Kapatid, seryoso ba talaga tayo sa ating pakikipaglaban sa kasalanan? Tayo pong natay tumayo para sa ating panalangin. Sabi sa mga taga-Hebreo 12 verse 4, hindi pa humahantong sa pagdanak ng dugo ang pakikipaglaban ninyo sa kasalanan. Meron ba dito na ipinako na sa krus dahil sa siya ay nakipaglaban sa kasalanan o nanindigan sa pananampalataya? Nais ng Diyos na tayo ay maging mananagumpay laban sa kasalanan. Hindi lang mananagumpay sa buhay bilang successful na tao. Hindi naman po inaalis sa atin ng Panginoon na tayo maging matagumpay sa ating mga career o sa ating buhay. Pero nais ng Panginoon, maging successful din po tayo sa ating spiritual life. Hindi yung lagi na lang po tayong talunan. Lagi tayong napapadapa ng kaaway. Matuto rin po tayong lumaban.
Huwag tayong dating hayaan na pinagsusuntok na lang tayo ng kaaway parati at tayo ay bugbog ng kaaway. Hindi na natin kayang labanan. Humingi tayo ng kalakasan na nagmumula sa Panginoon sa mga oras na ito. Hingin natin sa Panginoon na tayo ay muling patatagin sa ating pananampalataya. At bigyan tayo ng Panginoon ng pagkaunawa sa bigat ng kasalanan na ating ginagawa na hindi natin masyadong sineseryoso. Panginoon, tunay nga na humingi kami ng tawad sa iyo sa mga oras na ito. Patawarin mo kami sa aming mga pagkakasala. Kinikilala namin, Panginoon, ang bigat ng aming kasalanan na pinasan mo sa krus, alang-alang sa aming kaligtasan. At hindi po biro ang iyong binata na kahirapan, pagdurusa, para lamang kami hanguin sa mga kasalanan. Ang iyong sariling dugo, ang iyong pinambayad para sa mga kasalanan namin, Panginoon. Ngunit ang simpleng pagtitiis ay hindi po namin magawa alang-alang sa iyo. Panginoon, patawarin niyo nga po kami. Kung hindi namin masyadong sineryoso ang maaaring maging resulta ng kaaway, ng kasalanan sa buhay namin. At aming kinikilala na wala kaming ibang kaaway, Panginoon, kundi ang sarili namin. Kami rin ang nagnanais ng mga bagay nito. Kaya kami natangay sa tukso dahil ginusto rin namin, Panginoon. At kaya kami napatangay sa kasalanan dahil sa sarili din po namin kagustuhan. Panginoon, nais po namin magpasakop sa iyo sa mga oras na ito. Nais na po namin sumunod sa mga ipinag-uutos mo. Bigyan niyo kami ng lakas ng loob na talikuran ang bawat kasalanan na patuloy naming ginagawa sa mga oras na ito, Panginoon, na hindi po karapat-dapat sa iyong harapan. Hindi nakakapagbigay ng luwalhati sa iyo, Panginoon. At Lord, nais na po naming talikuran ang mga kasalanan na ito na aming pinakaiingatan sa aming buhay. Ayaw naming mawala sapagkat meron po kaming nakukuha sa mga bagay na ito. At mas nagtitiwala kami sa mga bagay na ito kaysa sa iyo. Panginoon, patawarin niyo nga po kami. Kung hindi kami sa inyo nagtiwala at inisip namin na kami ay magiging kawawa kapag nawala itong mga bagay nito na aming tinatangkilik sa aming buhay. Hindi nga kami nagtiwala sa iyo, Panginoon. Sa halip mas nagtiwala kami sa mga material na bagay na aming tinatangkilik. Lord, sa mga oras po nito, nais na po namin magtiwala sa iyong kaparahanan. Gaano man ito kahirap, gaano man ito katagal, handa po kami maghintay, Panginoon. At handa kaming dumanas ng paghihirap alang-alang sa pagsunod sa iyong kalooban, sa iyong kaparaanan, Panginoon. Mangyari yung mga bagay na nais namin mangyari sa aming buhay upang sa ngayon hindi po kami mapahamak sa dulo. Panginoon, bigyan niyo po kami ng pagkaunawa sa iyong kalooban. Ang nais mo sa amin, Panginoon, ay yung makakabuti para sa amin at hindi po yung ikakapahamak namin. Panginoon, bigyan niyo kami ng katatagan sa aming pananampalataya. At kami punuin mo ng iyong salita. Panginoon, bigyan niyo kami ng pagnanasa, pagnanais na mapakinggan, mapag-aralan, basahin ang iyong salita, Panginoon, na nagbibigay ng katatagan sa aming pananampalataya.
Patawarin niyo kami, Panginoon, kung kami ay inaantok kaagad. Kapag kami nagbabasa ng iyong salita, kinakatamaran po namin ang pagbabasa ng Bible, ng iyong banal na kasulatan. Lord, bigyan niyo po kami, Panginoon, ng pagnanais. Maging sanay kami, Panginoon, na basahin ang iyong salita, na hindi na po namin ito katamaran. At mas nagiging buhay pa kami, Panginoon, sa panonood ng mga walang katuturang bagay kaysa sa pagbabasa ng salita. Panginoon, salamat po sa mga kapahayagan mo sa amin sa umagang ito. Salamat, O Diyos, dahil ipinaunawa mo sa amin ang kahalagahan ng pagsunod sa iyo at ng pananampalataya sa iyo. Sa iyo po namin binabalik lahat ng kapurihan sa matamis sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat po ay magsabi na Amen. Tagpakan po natin ang Panginoon. Sa Diyos po, ang kapurihan, maaari na po tayo umupo.